Hi guys, so try natin tong sagot ang problem na to. So determine the support reaction. So base dito sa problem, no? Ito ay simply supported beam at saka may mga klase-klaseng nag-a-act dito sa beam. May slope dito na may 60 degrees and 3 rise over run na 3 and 4. So dito guys, no, mako-consider na natin yung A sub x natin kasi may slope dito na load. So dito ang gagawin natin para hindi tayo matagalan mag-solve dito is instead of using this kind of shape which is trapezoid tsaka itong triangle, so ang gagawin natin dito ay hati-hatiin lang natin tong load na to para hindi tayo mahirapan kasi kapag kino-consider natin tong trapezoid na load dito is ang mangyayari dyan is alam naman natin yung area ng trapezoid kaso yung centroidal niya is parang matagalan tayo dyan kasi mataas yung formula nito. Tsaka kung hindi mo alam, so paano mo yan masosolve? So, para mas madali isolve itong kind of problem, so ang gagawin natin dito is hati-hatiin natin bali itong 5 kilonewton, di ba same lang height dito? Bali itong uniform kapag pino-project natin dyan, so the same height lang siya, so makonsider niya is itong length na to. So if i-extend naman natin dito, so makonsider natin dito is itong length na to. Tapos kung i-extend naman natin dito, so full span na yung mako-consider. So ang gagawin natin is extend lang natin dito. Bali, ganyan gagawin natin yung uniform load yung whole span natin. So ganyan. Then after natin makuha yung uniform load natin is isa-isahin naman natin tong triangle na to. So syempre may solution ako dyan. Nilagay ko na kasi mataas yung solution nito. So dito, so first is nagmo-moment ako dito sa B. So makukuha ko yung reaction dito sa A. So bali, A sub y papuntang B which is clockwise times yung whole length which is 8, yung moment arm niya. So minus kasi itong full span na uniform papuntang B counterclockwise kaya negative yung inilagay ko dito. So yung then multiply sa whole span niya which is 8 1.5 plus 0.5 plus 0.5 plus 1.5 plus 1.5 plus 0.5 plus 0.5 plus 1.5. So ang total niya is 8. Then yung moment arm niya since ito ay uniform, so half ng length dito sa beam which is 8, half ng 8 is 4. So then next is yung first triangle. So nakaharap dito sa B. So 0.5, negative siya kasi papuntang B, magiging counterclockwise. So negative 0.5 or 1/2 times area ng triangle, di ba? 1/2 base times height. So ang base natin is 1.5, kaya 1.5 dito. Height natin is 3. 3, bakit 3? Kasi dito, kinukuha na natin yung 5 kilonewton na height dito sa uniform. So 8 minus 5 magiging 3. So kaya 3 yung minumultiply natin dito. Next is yung centroidal niya, yung moment arm niya. So bali, nandito nalulukit yung centroid niya. Bali yung resultant niya dito. Kasi ginagawa natin yung triangle, ginagawa natin yung resultant siya. So, yung centroid niya is papuntang doon. Since ito ay mas malaki compare dito. Dito, di ba? Mas maliit. So, ito ay 1/3. Ito ay 2/3 of yung 1.5 natin. So, bali, nakalagay dito is 2 times 1.5 ito over 3 kasi 2/3 of 1.5 plus, consider natin itong dito na length natin. So, since ito ay 8 minus 1.5, ito yung makukuha na length natin. So, ito yung nakalagay dito. So, next is yung pangalawang triangle. So, area ng triangle, 1/2 base times height. So, negative siya kasi papuntang B, magiging counterclockwise. So, times 1.5 times 5. Then yung moment arm niya
yung centroid niya, since ito ay nakatalikod, so dito na lulukit yung resultant. So, mas maliit na distance yung makonsider. So, 1/3. So, 1/3 of 1.5, kaya ito, plus itong length na to. 1.5, dalawang 1.5, tsaka dalawang 0.5. Kaya dito, 0.5 times 2 plus 1.5 times 2. So, next is yung pangatlong triangle. So, negative siya kasi counterclockwise papuntang B. So, 1/2 yung area ng triangle, 1/2 base times height. So, 1.5 times 5. Bakit 5 ito? Again dito, bakit 5 yung ginagamit natin? Kasi ginamit natin yung 5 na height, 5 kN per meter, dito sa uniform load kasi kinat natin. So, 10 minus 5, kaya magiging 5 yung height natin dito. Hindi na 10 yung gagamitin natin. So, next is yung moment arm natin is, since ito ay nakaharap papuntang B, so malaki yung distance na makonsider natin. Kaya 2/3 yung gagamitin natin. Bali, 2/3 of 1.5. So, plus, ito yung plus papuntang B. Dito, 2.5 tsaka isang 1.5. Kaya dito, 0.5 times 2 plus 1.5. Last is yung isang triangle natin. So, negative siya kasi papuntang B, counterclockwise. Area nito, magiging 3 ito kasi 8 minus 5, 3 kN per meter. Kaya 3 yung ginagamit natin dito. So, next is yung moment arm niya since ito ay nakatalikod sa B. So, maliit yung length na consider natin. So, kaya inumultiply natin ng 1/3 of 1.5. So, last na natin i-consider is yung itong naka-inclination or slope. So, may binigay dito na slope, no, na 3 and 4. So, bali dito, since ito ay slope, so may dalawang forces na mag-act, yung x and tsaka y component. So dito guys, kapag pino-project natin dito yung dalawang components, which is yung vertical at tsaka horizontal component, so di ba ganyan yung itsura niya? So, since may binigay dito na 3 and 4, so kino-consider natin na angle dito is dito. So, since ito ay, so i-transfer lang natin tong vertical para magiging ganyan, para yan, triangle na. So, yung rotation niya, yung rotation ng vertical kasi yung makonsider natin kasi itong horizontal na to magiging 0 yan. Kasi plain lang yung nakahiga yung beam natin. So, walang length na makonsider or moment arm na makonsider. So, kaya magiging 0 yan. So, makonsider natin is yung vertical. So, saan papuntang vertical na to? So, dito sa B. So, anong direction niya? It is clockwise. So, positive. Kaya positive yung nilagay natin dito. So, 3/5 kasi since ito ay opposite dito sa angle, so ito ay sine. Ano yung sine? So, di ba, opposite over hypotenuse. So, ano yung opposite natin dito? Di ba, 3? Yung hypotenuse natin dito is, hindi ko na ipikita. So, kung isolve natin yung hypotenuse dyan is, i-squared lang natin yung dalawa, tapos i-square root. So, yung result yan is 5. Kaya 3, 4, 5 yan. So, 3/5 kasi sine. Opposite siya dito sa angle natin. So, ito yung opposite, which is 3. Yung hypotenuse natin is 5. Then, times yung force na ibinigay dito na 7 kN. Times yung moment arm niya, papuntang B, yung makakonsider na length dito is ito. Itong dalawang 1.5, ay tatlo ding 0.5. Kaya, yung total niya is 6. Then, last is yung itong slope na to. 3 cos 60. Bakit cosine? Kasi, di ba, may dalawang components yan. Ito, yung nakaparallel at saka perpendicular. So, yung perpendicular natin is itong vertical. Pag sinabi natin perpendicular, ito ay 90 degrees dito sa plane natin na beam. So, dito, itong vertical dito, at saka yung horizontal natin, yung perpendicular, ay yung parallel. So, kapag pinoproject natin dito sa baba, so, magiging ganyan yung drawing. So, bali, yung angle natin dito, yung opposite niya is itong x direction is, or x horizontal component niya. So, bali, yung vertical natin is cosine. So, bali, adjacent over hypotenuse. So, nagkabaliktad na dito kasi nagadepende yan kung saan nakalagay yung angle natin, kung saan yung kinoconsider natin ang angle. So, dito, bakit cosine ito? Since kinoconsider natin dito is vertical, hindi yung horizontal kasi magsi-zero itong horizontal kasi nakahiga yung beam natin.
So, horizontal siya, nagiging cosine siya kasi yung adjacent siya sa angle natin. Di ba? So, kaya positive siya kasi papuntang B. So, clockwise. So, cosine 60. So, dito, angle yung ginagamit natin kasi binigay natin na angle dito. Ibinigay dito sa problem is angle. So, dito, since ito ay nakaslope, rise over run, pwede naman, angle yung i-consider nyo. So, pero, para mas madali, ito na lang. Hindi na natin gagawing angle. So, yung moment arm niya is 2 kasi kino-consider dito is papuntang B, 0.5 plus 1.5 kaya 2 equals sa 0. So, dito guys, na nakikita nyo, inustore ko siya sa A and B kasi hindi kaya ito ma-input sa calculator natin. Kaya, ay nahati ko sila ng dalawa. Bale, itong naka-red na to, na underline, ay inustore ko sa A. Then ito is sa B. So, dapat yung result natin dito is ganito, negative 193 sa A. Tsaka sa B natin, 13.95. So, copy lang tong AY times 8. So, dito pa natin calculate. So, yung result natin dito is AY natin is 22.47 kN. So, next, ang yung vertical. Since mayroon na tayong AY, so ang missing na lang is A sub X natin at saka B sub Y. Para makuha natin yung B sub Y, mag-taking summation lang tayo ng moment along vertical axis. So, bali lahat ng vertical load, yan yung consider natin dito. Pero, hindi na natin multiplyan ng moment arm niya. Gagawin lang nyo dito is, tatanggalin lang natin yung moment arm value dito. So, example, dito A sub Y, wala ng 8. Kasi moment arm yan. So, then, negative 5 times 8. Next is yung, since tapos naman yung naka-uniform dito, tapos na natin kinoconsider ito. Negative siya kasi downward. Ito, since the same lang yung height natin dito at saka dito, kasi magiging 3 yan, 3 kN kasi 8 minus 5 equals to 3. So, dalawang 3 na height, kaya sinasama ko na silang dalawa. The same lang din naman yung base nila na 1.5 meters. Tsaka dito, 1.5 meters. Kaya pinagsama ko na sila para maging isa. So, next is yung dalawang 5 kN. So, hindi na natin kinoconsider yung 10 kN kasi mina-minus na natin dito sa uniform natin na 5 kN. So, dalawang 5 kaya sinama ko magiging ganito. So, 0, yung area lang ng triangle natin is 0.5 times 1.5 times 5 kasi the same yung base nila. Next is yung nakaslope natin. So, 3 over 5 kasi vertical yung consider natin. So, opposite over hypotenuse times 7 na kilonewton. So, walang moment arm kasi force yung kinoconsider natin. Next is yung positive siya kasi yung upward yung y component niya. Dito din, positive siya kasi upward yung component ng vertical dito sa slope. So, next is yung dito. Since ito ay kanina, nakukuha natin yung vertical natin is cos 60. So, ilagay din natin dito is cos 60. So, walang moment arm kasi force ito plus by na upward. So, magiging, calculate natin yan. Yung result natin is ito, 23.83 kN. Next is yung horizontal natin. So, dito guys, no, since dalawa lang yung mako-consider natin dito, which is yung nakaslope, kasi sila lang yung dalawang may horizontal axis, horizontal component. So, bali dito yung nag-assume tayo na yung x natin is, a sub x natin is to the left. So, check natin if tama. So, bali dito guys, no, para makuha yung a sub x natin is mag-taking summation along x component equals to 0 sa lahat ng to the right is positive. So, negative kasi pa to the left itong a sub x natin. Next is yung ito. So, 4 over 5 siya kasi yung, di ba ito yung x-axis natin. So, adjacent siya, no, di ba? Kasi dito yan sa, dito yung angle na kinoconsider natin. So, project natin, so magiging adjacent siya, di ba, sa angle natin dito. Or yung slope natin dito. So, kaya, adjacent, kung cosine siya is adjacent over hypotenuse, so adjacent natin is 4. Then hypotenuse natin is 5. Then multiply natin ng force niya na 7 kN. So, next is, so, bali,
yung horizontal component dito is since ito ay opposite dito sa angle natin, kaya sine siya, so opposite over hypotenuse, yung opposite natin. So kaya sine yung ginagamit natin na sine 60 equals to 0. Calculate natin, so magiging positive 3 kilonewton. So ibig sabihin, sakto yung assumption natin na to the left yung direction ng A sub x natin. So that's it. What the dog doing?